Hoy, mandirigma. Bawat umaga, may isang pagpipilian ka na magtatakda ng susunod na 24 na oras ng buhay mo. Karamihan ng tao ay hindi man lang namamalayan na ginagawa nila ito. Bumabangon sila mula sa kama, dinadampot ang kanilang telepono at hinahayaan ang mundo na magdikta kung ano ang mararamdaman nila. Pero may isang sikreto na naghihiwalay sa mga umuunlad mula sa mga basta na lang nabubuhay. At nangyayari ito sa unang ilang minuto matapos kang magising. Ang sinaunang Romanong emperador na si Marcus Aurelius ay sumulat sa kanyang personal na tala-arawan. Kapag gumising ka sa umaga, sabihin mo sa iyong sarili, ang mga taong makakasalamuha ko ngayon ay mapakialamero, walang utang na loob, arogante, hindi tapat, mainggitin at masungit. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, ginamit niya ang pagkaalam na ito upang ihanda ang kanyang isipan sa lakas, hindi sa pagsuko. Sa mismong sandaling ito, ang iyong utak ay pinakamadaling hubugin sa mahahalagang minutong iyon ng umaga. Pinatutunayan ng neuroscience na ang unang mga kaisipang iniisip mo ay literal na muling bumubuo ng iyong mga neural pathways na nagtatakda ng automatikong tugon para sa buong araw. At gayon paman, karamihan ng tao ay sinasayang ang gintong pagkakataong ito. Nag-scroll sa social media, sumisip-sip ng problema ng iba o agad na sumasabak sa stress. May natuklasan ang mga Stoics na tunay na revolusyonaryo. Maari mong iprograma ang iyong isip para sa tagumpay, kapayapaan, at hindi matitinag na kumpiyansa sa pamamagitan ng pagsasabi ng 10 tiyak na katotohanan sa iyong sarili tuwing umaga. Hindi ito mga pantasya o walang saysay na afirmasyon. Ito ay mga deklarasyong nakabatay sa realidad na umaayon sa kung paano talaga gumagana ang mundo. Isipin mo, paano kung bukas ng umaga, magigising ka na tunay na sabik para sa araw na darating kahit ano pa ang mga hamon na naghihintay? Paano kung kaya mong harapin ang kritisismo, kabiguan, at kawalan ng katiyakan na may ganitong uri ng kalmadong kumpiyansa na mapapaisip ang iba kung ano ang alam mo na hindi nila alam? May isang salita ang mga sinaunang Griego at Araxia na nangangahulugang hindi matitinag na kapayapaan. Ito ang kalagayan ng pagiging ganap na payapa sa iyong sarili at sa iyong lugar sa mundo, kahit gaano pa kalakas ang bagyong umiinog sa paligid mo. At hindi ito isang bagay na ipinapanganak ka na dala mo. Ito ay isang bagay na binubuo mo isang umaga sa bawat pagkakataon. Sa susunod na ilang minuto, matututunan mo ang eksaktong mga salita na nakatulong sa mga general na manalo sa labanan, mga negosyanteng bumuo ng mga imperyo, at mga ordinaryong tao na magbago tungo sa pambihirang bersyon ng kanilang sarili. Bawat parirala ay dinisenyo para tugunan ang tiyak na kahinaan na nagpapastak sa tao. Takot, paghahambing, kawalan ng focus, pagiging sobra ang emosyon at katamaran sa pagkilos. Ngunit ito ang kaibahan nito kumpara sa lahat ng iba pang sinubukan mo na. Ang mga prinsipyong ito ay subok na sa higit 2,000 taon. Gumana sila sa sinaunang Roma. Gumana sila noong panahon ng mga digmaang pandaigdig at gagana rin sila sa buhay mo ngayon. Ang tanging tanong ay kung magkakaroon ka ba ng disiplina upang gamitin ang mga ito. Bago natin simulan ang pagbabagong ito, kailangan kitang gumawa ng isang bagay. Pindutin ang like button bilang tanda na handa ka ng kontrolin ang iyong mga umaga. Mag-iwan ng komento at sabihin kung ano ang pinakamalaking pagsubok mo tuwing umaga. Ibahagi ang video na ito sa isang taong kailangang makarinig nito. At mag-subscribe sa channel dahil bumubuo tayo ng isang hukbo ng mga taong tumatangging hayaan na ang buhay ay basta na lang mangyari sa kanila. At ano man ang gawin mo, huwag kang laktawan ang kahit anong bahagi ng video na ito. Bawat piraso ay nakabatay sa nauna. Kung ito ay tumimo sa iyo, ibahagi ito sa komento upang manatili itong malapit sa iyong puso. Kontrolado ko ang aking umaga
Kontrolado ko ang aking araw. Una, ako ang may pananagutan kung paano magiging pakiramdam ko ngayong araw. Sa sandaling tanggapin mo ang ganap na pananagutan para sa iyong emosyonal na kalagayan, lahat ay nagbabago. Hindi ito tungkol sa pagsisi sa iyong sarili kapag may masamang nangyayari. Ito ay tungkol sa pag-angkin ng iyong kapangyarihan na pumili kung paano tutugon sa anumang ihagis ng buhay sa iyo. Nadiskubre ni Viktor Frankl, isang nakaligtas sa Holocaust at psychiatrist, ang katotohanan ito sa pinakakakilakilabot na kalagayan na maiisip. Sinulat niya, maaaring alisin ang lahat mula sa tao maliban sa isang bagay, ang huling kalayaan ng tao, ang pumili ng sariling saloobin sa anumang kalagayan. Kung may isang taong nagawang panatilihin ang kontrol sa emosyon sa isang concentration camp, kaya mo ring panatilihin ito sa iyong araw-araw na buhay. Karamihan ng tao ay nabubuhay bilang mga biktima ng kanilang emosyon. Ang kanilang mood ay nakadepende sa trapiko, sa panahon, sa ugali ng ibang tao o sa laman ng kanilang bank account. Gigising sila at agad natitingin sa kanilang telepono, hinahayaan ang mga notifikasyon ang magtakda kung sila ba'y magiging masaya o malungkot. Ito ay emosyonal na pagkaalipin at ito ang dahilan kung bakit karamihan ng tao ay nakararamdam ng kawalan ng kapangyarihan sa sariling buhay. Kapag sinabi mo sa iyong sarili, ako ang may pananagutan kung paano magiging pakiramdam ko ngayong araw, gumagawa ka ng deklarasyon ng kalayaan. Sinasabi mo na ang iyong kaligayahan, kapayapaan at kumpiyansa ay hindi ipinagbibili sa pinakamataas na nag-aalok. Inaangkin mo ang pagmamay-ari ng isang bagay na walang sinuman ang makakaagaw sa iyo. Ang iyong tugon sa kung anuman ang mangyari. Hindi nito ibig sabihin na hindi ka na muling madidismaya, maiinis o malulungkot. Ibig sabihin nito'y kinikilala mo na ang mga damdaming iyon ay mga panandaliang bisita, hindi permanenteng naninirahan. Nauunawaan mo na bagamat hindi mo makokontrol ang lahat ng mangyayari sa iyo, may ganap kang kontrol sa kung ano ang nangyayari sa loob mo. Itinuro ng pilosopong Stoic na si Epictetus na hindi tayo nagdurusa dahil sa mga pangyayari mismo, kundi dahil sa ating mga paghusga tungkol sa mga pangyayaring iyon. Baguhin mo ang paghusga, babaguhin mo ang pagdurusa. Ang umagang afirmasyong ito ay muling hinuhubog ang iyong utak upang tumigil sa paghahanap sa labas ng emosyonal na katatagan at magsimulang maghanap sa loob ng emosyonal na lakas. Simula ng bawat araw sa pamamagitan ng paglalagay ng kamay sa iyong dibdib at sabihin ang mga salitang ito ng may pananalig. Ako ang may pananagutan kung paano magiging pakiramdam ko ngayong araw. Ang aking emosyon ay aking pagpili. Ang aking kapayapaan ay aking desisyon. Ngayon, pipiliin ko ang lakas kaysa kahinaan, kalinawan kaysa kalituhan, at pag-asa kaysa takot. Tingnan mo kung ano ang mangyayari kapag tumigil kang maging biktima ng iyong mga kalagayan at nagsimulang maging may akda ng iyong sariling emosyonal na karanasan. Matutuklasan mo ang isang uri ng kalayaan na karamihan ng tao ay ni hindi man lang alam na umiiral. Ikalawa, wala ni anumang makakaistorbo sa aking kapayapaan nang wala ang aking pahintulot. Ang iyong kapayapaan ng isipan ay tulad ng isang kuta at ikaw ang tagapagbantay ng tarangkahan. Bawat umaga, kailangan mong magpasya kung sino at ano ang bibigyan ng pahintulot na pumasok sa iyong mental na espasyo. Karamihan ng tao ay iniiwan ng kanilang mga tarangkahan na nakabukas ng maluwag. Hinahayaan ang bawat kritisismo, pag-aalala at negatibong kaisipan na basta na lang pumasok at magtayo ng kampo. Ang Romanong emperador at Stoic na pilosopo na si Marcus Aurelius ay sumulat sa kanyang Meditations. May kapangyarihan ka sa iyong isipan, hindi sa mga panlabas na pangyayari. Pag-isipan mo ito at matatagpuan mo ang lakas.
Nauunawaan niya na ang tunay na kapangyarihan ay hindi ang pagkontrol sa kung ano ang nangyayari sa paligid mo, kundi ang pagkontrol sa kung ano ang nangyayari sa loob mo. Kapag idineklara mong walang makakaistorbo sa aking kapayapaan nang wala ang aking pahintulot, nagtatatag ka ng mga hangganan sa loob ng iyong mundo. Ipinapahayag mo na ang iyong kapanatagan ay hindi pampublikong palaruan kung saan basta na lang pwedeng pumasok ang kahit sino at maghasik ng kaguluhan. Ikaw ang nagiging gwardiya ng iyong sariling isipan. Hindi ibig sabihin nito na magiging walang emosyon ka o hiwalay sa iba. Ibig sabihin nito na de-develop mo ang tinatawag ng mga Stoics na discipline of desire, ang kakayahang manatiling nakasentro anuman ang kaguluhan sa labas. Kaya mong kilalanin na may nagsabi ng masakit na salita nang hindi hinahayaan na sirain nito ang buong araw mo. Kaya mong tanggapin na may kabiguan nang hindi nito winawasak ang iyong kumpiyansa. Ang sekreto ay nasa pagitan ng nangyari sa iyo at ng iyong reaksyon dito. Merong banal na espasyo, isang sandali kung saan ikaw ang may kapangyarihan na pumili. Karamihan ng tao ay agad na nagre-react, kaya hindi nila alam na umiiral ang espasyong ito. Pero kapag sinanay mo ang sarili mong hanapin ang pagitan na iyon, matutuklasan mo ang iyong tunay na kapangyarihan. Bawat umaga, tumayo ka sa harap ng salamin at kausapin ang iyong sarili ng diretso. Walang makakaistorbo sa aking kapayapaan nang wala ang aking pahintulot. Ako ang tagapagbantay ng aking panloob na mundo. Ngayon, ako ang pipili kung sino at ano ang magkakaroon ng access sa aking isipan. Ang aking kapayapaan ay hindi ipinagbibili, hindi inuupahan at hindi pwedeng pag-usapan. Panoorin mo kung gaano kaiba ang pagkilos mo sa mundo kapag naunawaan mong ang iyong kapayapaan ay lubos na nasa iyong mga kamay. Nagiging hindi matitinag ka, hindi dahil walang masamang nangyayari, kundi dahil natutunan mong protektahan ang pinakamahalaga. Gusto kong iwanan mo ang afirmasyong ito sa komento. Ako ang tagapagbantay ng aking sariling kapayapaan. Ikatlo, ngayon ay magtutuon lamang ako sa mga bagay na kaya kong kontrolin. Ang pinakamabilis na paraan upang mabaliw ay ang piliting kontrolin ang mga bagay na ganap na wala sa iyong kapangyarihan. Gayunman, araw-araw, milyon-milyong tao ang nagsasayang ng napakalaking lakas ng isipan, kakaisip sa opinyon ng iba, sa panahon, sa ekonomiya, sa politika, at sa libu-libong iba pang bagay na hindi nila kayang impluwensyahan. Itinuro ni Epictetus ang pangunahing prinsipyong Stoic. May mga bagay na nasa loob ng ating kapangyarihan at may mga bagay na wala. Hinati niya ang lahat ng pag-iral sa dalawang kategorya, ang kaya mong kontrolin at ang hindi mo kaya. Kapag nakabisado mo ang pagkakaibang ito, makakabisado mo ang iyong buhay. Ano ba talaga ang kaya mong kontrolin? Ang iyong pagsisikap, ang iyong saloobin, ang iyong mga salita, ang iyong mga kilos, ang iyong mga reaksyon, at ang iyong mga desisyon. Iyon lang. Lahat ng iba pa, ang asal ng ibang tao, ang nakaraan, ang hinaharap, mga natural na sakuna, pagbagsak ng merkado, o mood ng iyong boss, ay ganap na wala sa iyong impluensya. Karamihan ng tao ay baliktad ang ginagawa. Ginugugol nila ang 80% ng kanilang mental na enerhiya, kakakontrol, sa mga bagay na hindi makokontrol, habang napapabayaan ang mga bagay na kaya naman nilang impluensyahan. Nag-aalala sila kung ano ang maaaring mangyari sa susunod na buwan, habang hindi pinapansin kung ano ang magagawa nila ngayong araw. Nag-i-stress sila sa iniisip ng iba, habang hindi nagtuon sa kung sino ang gusto nilang maging. Kapag gumising ka at idineklara, ngayon ay magtutuon lamang ako sa mga bagay na kaya kong kontrolin. Gumagawa ka ng estratehikong desisyon na ilaan ang iyong limitadong mental na lakas kung saan ito tunay na makakalikha ng pagbabago. Pinipili mong piliin ang pagiging epektibo kaysa pagkabalisa, aksyon kaysa pag-aalala,
impluensya, kaysa kawalan ng magawa. Ginamit ng mga Stoic na Griego ang isang makapangyarihang ehersisyo na tinatawag na Circle of Control. Isipin mo ang lahat ng bagay sa iyong buhay bilang nasa isa sa tatlong bilog. Mga bagay na lubos mong kontrolado, mga bagay na bahagya mong naiimpluensyahan, at mga bagay na ganap na hindi mo makokontrol. Ang tungkulin mo ay ilagay ang 90% ng iyong atensyon sa unang bilog, 10% sa pangalawa, at 0 sa pangatlo. Binabago ng umagang gawin na ito ang lahat. Sa halip na gumising na nabibigatan sa lahat ng mali sa mundo, gigising ka na energized dahil sa lahat ng tama na kaya mong gawin sa iyong sphere of influence. Sa halip na makaramdam ng kawalan ng kapangyarihan, mararamdaman mong nakatuon ka. Sa halip na magulo at puno ng pagkabalisa, mararanasan mo ang kalinawang parang laser. Tumayo ka, tingnan ang iyong sarili sa mata at sabihin ng may pananalig, "Ngayon ay magtutuon lamang ako sa mga bagay na kaya kong kontrolin. Hindi ko sasayangin ang aking lakas sa mga bagay na wala sa aking kapangyarihan. Ang aking atensyon ay ilalaan sa aking mga aksyon, aking pagsisikap, at aking mga tugon. Dito naninirahan ang aking kapangyarihan." Ika-4, ang aking halaga ay hindi nasusukat sa mga kinalabasan ngayong araw. Ang iyong halaga bilang tao ay walang kinalaman kung makuha mo man ang promosyon, manalo sa argumento, o magkaroon ng perpektong araw. Gayunman, karamihan ng tao ay inuugnay ang kanilang sariling halaga sa kanilang pang-araw-araw na performance. Parang roller coaster na walang tigil. Mataas kapag maganda ang nangyayari, bagsak kapag hindi. Ang Stoic na pilosopo na si Seneca, tagapayo ng mga emperador at isa sa pinakamayayamang tao ng Roma, natutunan ang aral na ito sa masakit na paraan. Nang siya'y ipinatapon ni Emperador Caligula at kalaunan ay pinilit magpakamatay ni Nero. Natuklasan niya na ang panlabas na tagumpay ay panandalian, ngunit ang panloob na halaga ay walang hanggan. Sinulat niya, "Bawat bagong simula ay nagmumula sa pagtatapos ng ibang simula. Ang iyong halaga ay higit pa sa anumang resulta. Itinuturo sa atin ng lipunan na sukatin ang ating sarili batay sa ating produktibidad, laman ng bank account, estado ng relasyon, o mga naabot na tagumpay. Gigising tayo na iniisip na kailangan nating patunayan ang ating halaga bago matapos ang maghapon. Ngunit ito'y nakakapagod at sa huli ay mapanira. Dahil ginagawa nitong nakadepende ang ating pagpapahalaga sa sarili sa mga bagay na bahagya o ganap na wala sa ating kontrol. Kapag sinabi mo sa iyong sarili, "Ang aking halaga ay hindi nasusukat sa mga kinalabasan ngayong araw," pinapalaya mo ang sarili mula sa bitag ng performance. Ipinapahayag mong ang iyong halaga ay likas, hindi kinikita. Umiiral ka bago pa dumating ang mga hamon ngayong araw at mananatili kang umiiral pagkatapos ng mga tagumpay o pagkatalo. Ang iyong pagkatao ay hindi maaring baguhin ng pansamantalang kalagayan. Hindi ibig sabihin nito'y titigil ka ng magsikap o mangarap ng resulta. Ang ibig sabihin, pinag-iiba mo ang iyong pagsisikap mula sa iyong pagkakakilanlan. Maari mong habulin ang kahusayan nang hindi inuugnay ang iyong dignidad sa kung maabot mo ito o hindi. Maari kang madismaya sa masamang kinalabasan nang hindi ka tuluyang nadudurog. Maari mong ipagdiwang ang mga tagumpay nang hindi nakabatay dito ang iyong pagpapahalaga sa sarili. Nauunawaan ng mga sinaunang Stoic na ang tunay na kumpiyansa ay nagmumula sa pagkilala kung sino ka sa kaibuturan mo, anuman ang nangyayari sa ibabaw. Tinawag nila itong preferred indifference, mga kinalabasan na kanais-nais, ngunit hindi nakapagtatakda ng iyong halaga. Maganda kung makuha mo ang trabaho, pero kung hindi ibig sabihin ay nabawasan ang iyong halaga bilang tao. Bawat umaga ipaalala mo sa iyong sarili ang mapagpalayang katotohanan ito. Ang aking halaga ay hindi nasusukat sa mga kinalabasan ngayong araw. Ako ay mahalaga dahil ako'y umiiral
hindi dahil sa aking naabot. Ngayon ibibigay ko ang aking pinakamahusay na pagsisikap nang alam kong ang aking halaga ay hindi sinusubok. Tagumpay man o kabiguan, nananatili akong karapat-dapat sa pag-ibig, respeto at dignidad. 5, kikilos ako, hindi lang magbabalak. Ang pagitan ng mapuputing balak at totoong pagkilos ay siyang libingan ng karamihan sa mga pangarap. Bawat umaga, milyon-milyong tao ang gumigising na may magagandang plano. Sisimsulan ng negosyo, tatawagan ng kaibigan, magsisimula ng workout routine o isusulat ang librong iyon. Ngunit pagsapit ng gabi, wala silang nagawa kundi ang mag-isip tungkol sa paggawa. Palagi ang pinaalalahanan ni Marcus Aurelius ang kanyang sarili. Sa umaga, kapag bumangon ka ng walang gana, ipaalala mo sa iyong sarili, bumabangon ako para gawin ang gawain ng isang tao. Alam niyang ang mga balak na walang kilos ay pino lamang na anyo ng pagpapaliban. Ang kaibahan ng matagumpay na tao at ng karamihan ay hindi talento, swerte o kalagayan. Ito ay ang kakayahang isara ang pagitan ng pag-iisip at paggawa. Habang karamihan ng tao ay pinapaganda ang kanilang plano, ang matagumpay ay pinapaganda ang kanilang pagpapatupad. Habang karamihan ay naghihintay ng tamang sandali, ang matagumpay ay lumilikha ng tamang sandali sa pamamagitan ng pagkilos. Kapag idineklara mo, kikilos ako, hindi lang magbabalak. Gumagawa ka ng pangako na maging taong kumikilos kaysa taong walang katapusang naghahanda. Pinipili mong maging taong gumagawa ng hindi perpekto kaysa taong nagpaplano ng perpekto ngunit hindi nagsisimula. Itinatag ang filosofiya ng Stoicism sa isang simpleng batayan. Ang kabutihan ay pagkilos. Hindi sapat na alam mo kung ano ang tama, kailangan mong gawin ang tama. Hindi sapat na nauunawaan mo ang karunungan, kailangan mong isabuhay ang karunungan. Ang kaalaman na walang kilos ay simpleng libangan lamang. Ang iyong umagang deklarasyon ay lumilikha ng tinatawag ng mga psychologist na implementation intention. Isang tiyak na plano na inuugnay ang iyong mga layunin sa iyong mga gawain. Sa halip na sabihing, gusto kong mag-ehersisyo, sasabihin mong, kikilos ako para sa aking kalusugan. Sa halip na, dapat tawagan ko ang aking magulang. Sasabihin mong, kikilos ako sa aking pangako sa pamilya. Sa sandaling lumipat ka mula sa pagbabalak tungo sa pagkilos, lahat ay nagbabago. Tumitigil kang maging manonood sa sariling buhay at nagiging pangunahing tauhan. Tumitigil kang maghintay ng pahintulot at nagsisimulang lumikha ng mga pagkakataon. Tumitigil kang umasa na bubuti ang lahat at nagsisimulang gawin itong bumuti. Tumayo ka ngayon at gawin ang pangakong ito. Kikilos ako, hindi lang magbabalak. Ngayon pipiliin ko ang pagkilos kaysa pagsusuri, progreso kaysa pagiging perpekto, at paggawa kaysa pangangarap. Ang aking mga balak ay walang saysay kung wala akong kilos. Ngayon, kikilos ako. 6, bawat hamon ay pagkakataon upang tumibay. Ang parehong apoy na nagpapalambot ng mantikilya ay siyang nagpapatibay ng bakal. Bawat umaga, ikaw ang may desisyon kung alin ka sa dalawa kapag pinainit ka ng buhay. Karamihan ng tao ay nakikita ang mga hadlang bilang parusa, ngunit ang matatalino ay nakikita ito bilang gymnasium kung saan hinuhubog ang pagkatao at pinapanday ang lakas. Si James Stockdale, isang admiral ng US Navy na nakaligtas sa 7 taon ng pagpapahirap bilang bihag ng digmaan sa Vietnam, ay iniuugnay ang kanyang kaligtasan sa filosofiya ng Stoicism. Sinabi niya, huwag mong ipagkamali ang pananampalataya na sa huli magtatagumpay ka na hindi mo kailanman maaaring mawala sa disiplina na harapin ang pinakamalupit na katotohanan ng iyong kasalukuyang realidad. Naintindihan niya na ang mga hamon ay hindi sisira sa iyo. Sa halip, ibinubunyag nito kung ano ang kinatatayuan mo at nagbibigay ng pagkakataon upang maging mas matibay.
Sa ngayon, marahil ay hinaharap mo ang isang bagay na mahirap. Siguro'y pinansyal na problema, suliranin sa relasyon, issue sa kalusugan, o kawalan ng katiyakan sa iyong karera. Ang natural na reaksyon mo ay baka gustuhin mong mawala ang mga problemang ito, murahin ang iyong kamalasan o kaawaan ang iyong sarili. Ngunit paano kung ang mga hamong ito ay hindi nangyayari laban sa iyo, kundi para sa iyo? Ang mga sinaunang Stoic ay may revolusyonaryong pananaw sa mga pagsubok. Nakikita nila ang mga ito bilang mga pagsasanay na idinisenyo ng kapalaran upang linangin ang kanilang pagkatao. Sinulat ni Marcus Aurelius, ang sagabal sa pagkilos ay siyang nagpapasulong ng pagkilos. Ang nakaharang sa daan ang nagiging mismong daan. Bawat hadlang ay may taglay na binhi ng pagkakataon kung mayroon kang mata upang ito'y makita. Kapag sinabi mo sa iyong sarili na bawat hamon ay pagkakataon upang tumibay, lubos mong binabago ang iyong ugnayan sa kahirapan. Tumitigil kang maging biktima ng mga pangyayari at nagsisimula kang maging mag-aaral ng buhay. Hindi mo na tinatanong, bakit ito nangyayari sa akin? Kundi, ano ang itinuturo nito sa akin? Hindi ito nangangahulugan na dapat mong ikatuwa ang paghihirap o sadyain ang problema. Ang ibig sabihin, kinikilala mo na ang pakikipaglaban ay siyang halaga ng paglago at ang paglago ay siyang halaga ng makabuluhang buhay. Ang kalamnan ay lumalakas lamang kapag humaharap sa resistensya. Ang pagkatao ay umuunlad lamang kapag humaharap sa mga hamon. Bawat umaga, ihanda mo ang iyong isipan para sa anumang maaring dalhin ng araw. Bawat hamon ay pagkakataon upang tumibay. Tinatanggap ko ang mga paghihirap bilang pagkakataon upang linangin ang aking pagkatao. Ang mga balakid ngayon ay siyang magiging lakas ko bukas. Hindi ako nananalangin para sa mas madaling buhay. Nananalangin ako upang maging mas matibay na tao. Ikapito, hindi ko ihahambing ang aking paglalakbay sa sinuman. Ang paghahambing ay hindi lamang magnanakaw ng kaligayahan, kundi sumisira rin ng progreso, kumpiyansa, at tunay na tagumpay. Bawat umaga, milyon-milyong tao ang gumigising at agad na sinisimulang sukatin ang kanilang buhay laban sa mga highlight reel na nakikita nila sa social media. Nakakalimutang ikinukumpara nila ang sariling likod ng entablado na realidad sa maingat na piniling palabas ng iba. Itinuro ng pilosopong si Epictetus, iwasan mo ang maraming problema sa hindi pagtitig sa kung ano ang sinasabi o ginagawa ng kapitbahay mo, kundi sa kung ano ang ginagawa mo mismo. Alam niyang ang tanging mahalagang kompetisyon ay laban sa sarili mong kahapon. Ginawa ng social media na parang 24/7 na bisyo ang paghahambing. Nakikita mo ang mga litrato ng bakasyon ng iba at biglang nakakaboring ang iyong buhay. Nakikita mo ang anunsyo ng promosyon ng iba at biglang tila hindi gumagalaw ang iyong karera. Nakikita mo ang mga post tungkol sa relasyon ng iba at biglang pakiramdam mo'y kulang ang iyong buhay, pag-ibig. Ngunit heto ang hindi mo nakikita, ang kanilang mga pakikibaka, takot, kabiguan, at mga pribadong sandali ng pagdududa. Kapag idineklara mo, hindi ko ihahambing ang aking paglalakbay sa sinuman, pinipili mong takbuhin ang sarili mong karera, sa sarili mong bilis, tungo sa sarili mong finish line. Tinatanggihan mong hayaan ang mga timeline ng ibang tao na magdikta ng iyong halaga. Inaamin mong ang bawat isa ay may kanya-kanyang panimulang punto, iba't ibang yaman at iba't ibang... Ikapito, karugtong. Hindi ko ihahambing ang aking paglalakbay sa sinuman. Iba-iba ang mga hamon at iba-iba rin ang definisyon ng tagumpay. Natatangi ang iyong paglalakbay dahil natatangi ka. Ang iyong pinagmulan, lakas, pakikibaka, mga pangarap at kalagayan ay iyo lamang. Ang pilitin ng sarili na lakaran ng daan ng iba ay parang pagsuot ng sapatos na hindi iyo. Maaring maganda itong tingnan mula sa labas,
Pero kailanman ay hindi ito babagay ng tama at kalaunan ay magdudulot lang ng sakit. Ang mga pinakamatatagumpay at kontento sa buhay ay natutong tukuyin ang tagumpay para sa kanilang sarili. Tumigil silang subukang ipakita ang galing sa mga taong hindi naman nila gusto, gamit ang mga tagumpay na hindi naman talaga mahalaga sa kanila. Natutunan nilang ipagdiwang ang tagumpay ng iba nang hindi binabawasan ang sarili at pahalagahan ang sariling progreso nang hindi umaasa sa panlabas na pagpapatunay. Ngayong umaga, gumawa ka ng pangako sa pamumuhay ng may pagiging totoo. Hindi ko ihahambing ang aking paglalakbay sa sinuman. Natatangi ang aking landas, perpekto ang aking oras, at makahulugan ang aking progreso. Ngayon, ipagdiriwang ko ang tagumpay ng iba nang hindi kinukwestiyon ang aking sariling halaga. Ako ay eksaktong nasa lugar kung saan ako dapat naroroon sa aking natatanging paglalakbay. Ikawalo, pipiliin ko ang disiplina kaysa motibasyon. Ang motibasyon ay parang panahon, hindi mahulaan, panandalian, at lubos na wala sa iyong kontrol. May mga araw na gigising ka na parang kaya mong sakupin ang mundo, at may mga araw na halos hindi mo kayang bumangon sa kama. Pero ang disiplina ay parang paghinga. Gumagana ito kahit gusto mo o hindi. Si Marcus Cato the Younger, isang general ng Roma at pilosopong Stoic, ay kilala sa kanyang hindi natitinag na disiplina. Kahit sa matinding taglamig, naglalakad siya ng nakapaa sa mga kalsada ng Roma upang patibayin ang kanyang paninindigan. Naiintindihan niya na ang kaginhawahan ang kalaban ng kadakilaan at ang disiplina ang tulay na nagdurugtong sa mga layunin at mga tagumpay. Pinatunayan niya na hindi mo kailangang laging makaramdam ng motibasyon upang kumilos. Kailangan mo lamang maging disiplinado. Karamihan ng tao ay naghihintay ng motibasyon na parang kidlat na babagsak mula sa langit. Iniisip nila na dapat muna silang ma-inspire, magkaroon ng enerhiya o ma-excite bago sila kumilos. Kaya naghihintay sila at naghihintay, nagtataka kung bakit hindi sila sumusulong tungo sa kanilang mga pangarap. Samantala, ang mga disiplinadong tao ay nagtataas ng mga imperyo, habang ang mga hindi motivated ay nagtataas ng mga palusot. Kapag sinabi mo sa iyong sarili, pipiliin ko ang disiplina kaysa motibasyon, gumagawa ka ng deklarasyon ng kalayaan mula sa iyong mga emosyon. Sinasabi mong hindi magiging bihag ng iyong nararamdaman ang iyong mga kilos. Pinipili mong maging taong gumagawa ng kailangan kahit hindi mo ito feel gawin. Ang disiplina ay parang kalamnan at tulad ng kalamnan, ito ay lumalakas sa bawat paggamit. Bawat pagpili ng disiplina kaysa kaginhawahan ay nagdadagdag ng bigat sa iyong pagkatao. Bawat pagkakataong kumikilos ka kahit wala kang gana, pinapatunayan mong kaya mong tuparin ang sarili mong mga pangako. Tinawag ito ng mga Stoic na discipline of action, ang kakayahang gawin ang hinihingi ng kabutihan. Kahit mahirap, nakakabagot, o hindi komportable, alam nila na ang motibasyon ay dumarating at nawawala. Ngunit ang disiplina ang lumilikha ng tuloy-tuloy na pagkilos na bumubuo ng pambihirang buhay. Pag-isipan mo ang pinakamatagumpay na taong kilala mo. Hindi sila mas motivated kaysa sa iyo. Mas disiplinado sila. Natutunan nilang ihiwalay ang kanilang mga kilos mula sa kanilang damdamin at iugnay ang kanilang mga gawain sa kanilang mga pinahahalagahan. Ngayong umaga, gawin mo ang makapangyarihang pangakong ito. Pipiliin ko ang disiplina kaysa motibasyon. Kikilos ako batay sa aking mga pangako, hindi sa aking damdamin. Ngayon gagawin ko ang mga sinabi kong gagawin ko, kahit ano pa ang maramdaman ko tungkol dito. Ang aking disiplina ang aking superpower. Ikasiyam, ang pasasalamat ang huhubog. Kung paano ko makikita ang araw. Ang iyong pananaw ang iyong realidad at ang pasasalamat ang lente na nagbabago ng mga ordinaryong sandali
tungo sa pambihirang mga biyaya. Bawat umaga, may pagpipilian ka. Mag-focus sa mga kulang sa iyong buhay o sa mga bagay na naroroon na. Ang isang pagpili ay humahantong sa kapighatian. Ang isa naman ay humahantong sa kasaganaan. Sinabi ni Seneca, hindi naman maikli ang ating panahon ng pamumuhay, kundi marami tayong nasasayang dito. Nauunawaan niyang ang pasasalamat ay hindi tungkol sa pagtanggi sa mga problema, kundi sa pagkilala sa mga himalang umiiral kasabay ng mga ito. Ngayon mismo, habang pinakikinggan mo ito, tumitibok ang iyong puso nang hindi mo iniisip. Humihinga ang iyong mga baga nang hindi mo inuutos. May access ka sa malinis na tubig, malamang ay may bubong kang masisilungan at naririnig mo ang mga salitang ito sa pamamagitan ng teknolohiyang iisipin ng mga tao noong isang siglo na parang mahika. Gayunman, karamihan ng umaga ay gumigising tayo na iniisip kung ano ang wala. Kapag idineklara mo, ang pasasalamat ang huhubog kung paano ko makikita ang araw. Pinipili mong sadyang sanayin ang iyong utak na mapansin ang kasaganaan kaysa kakulangan. Ipinapakita ng neuroscience na literal na binabago ng pasasalamat ang mga landas sa iyong utak. Lumilikha ng mga bagong koneksyon na nagpapasigla ng likas na optimismo, tibay ng loob at kasiyahan. Ang pasasalamat ay hindi tungkol sa pagpapanggap na perpekto ang lahat o sa pagwawalang bahala ng mga totoong problema. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng tamang pananaw. Ito ay tungkol sa pag-alala na kahit sa pinakamasamang araw mo, may mga bagay pa ring dapat ipagpasalamat. Ito ay tungkol sa pag-unawa na ang kaligayahan ay hindi nakukuha sa pagkakaroon ng lahat ng gusto mo, kundi sa pagpapahalaga sa lahat ng mayroon ka. Ang mga Stoic ay may tinatawag na negative visualization. Iniisip nila ang pagkawala ng mga bagay na meron sila upang mas mapahalagahan ito. Naglalaan sila ng oras para isipin ang pagkawala ng kanilang kalusugan, mahal sa buhay o ari-arian. Hindi upang maging pesimista, kundi upang maging mas mapagpasalamat sa kasalukuyang tinatamasa nila. Ang pagsasanay na ito tuwing umaga ay kayang baguhin ang buong araw mo. Sa halip na magising na nakatuon sa iyong mga problema, gigising ka na nakatuon sa iyong mga pagpapala. Sa halip na makaramdam ng kakulangan, mararamdaman mo ang kasaganaan. Sa halip na makita ang mga hadlang, makikita mo ang mga pagkakataon para lumago. Ang pasasalamat ang huhubog sa paraan ng aking pagtingin sa araw. Mapapansin ko ang kabutihang nakapaligid sa akin. Ngayon pipiliin ko ang kasaganaan kaysa kakulangan, pagpapahalaga kaysa reklamo, at pagkamangha kaysa pag-aalala. Ang aking pusong mapagpasalamat ang lumikha ng aking masayang buhay. Pang-10, tatapusin ko ang araw na mas mabuti kaysa noong ito'y nagsimula. Bawat pagsikat ng araw ay nag-aalok ng kasunduan. Kung gagamitin mo ng tama ang araw, matutulog ka na mas mayaman sa karunungan, mas matatag ang pagkatao, at mas malapit sa taong nakatakda mong maging. Hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng malalaking tagumpay araw-araw, kundi sa epekto ng maliliit at tuloy-tuloy na pag-unlad na kayang gawing pambihira ang isang karaniwang buhay. Si Seneca ay may magandang ritual tuwing gabi. Nire-review niya ang kanyang araw at tinatanong ang sarili, anong sugat ang aking napagaling ngayon? Anong tukso ang aking nalabanan? Saan ako maaring magpakita ng pag-unlad? Nauunawaan niya na ang layunin ay hindi pagiging perpekto, kundi ang pag-unlad. Alam niya na kahit 1% na pagbuti, bawat araw ay nagbubunga ng kahangahangang pagbabago sa paglipas ng panahon. Kapag nagdesisyon kang tapusin ang araw na mas mabuti kaysa noong ito'y nagsimula, ginagawa mong parang masterclass sa personal na pag-unlad ang bawat araw. Gigising kang bersyon 1.0 ng iyong sarili
at matutulog bilang bersyon 1.01. Maaring mukhang maliit lang